Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento. Meron tayong kwento sa ating buhay. Ito nga yung ating inawit na sinasabi natin, ang kwentong makalangit, at ito ay ang kwento patungkol sa pagtutubos ng Diyos, at ito ay sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus, at ito ay ang ating kaligtasan. Nakikita ba natin kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, ay meron ba itong kwento? Kung gagamitin ko ang isang ilustrasyon, ito ay kwento ng pagtutubos ng mga makasalanang tao. Kaya paano ba natin tignan at unawain ang pagbabasa natin sa Biblia? Ayaw na ba natin basahin ang matandang tipan, ang Old Testament, lalo na doon sa may bandang kalagitnaan kasi para bang nakakahilo at walang direksyon. Ang totoo, kapag sinimulan natin ito sa Genesis Kapitulo 1 hanggang sa kahuli-hulihang pahina ng Revelations, at ito ay maaring ang iba ay ayaw basahin ang aklat ng pahayag o ng Revelation dahil sinasabi nila kay hirap naman itong maunawaan. Kaya kung Genesis chapter 1 hanggang sa Revelation chapter 22, ito ay kwento ng Diyos patungkol sa pagtutubos sa ating mga sala. Kaya, sanayin natin ang ating isipan na kapag tayo'y nagbabasa ng banal na kasulatan o ng Biblia, tignan natin yung simulain at pagkatapos tignan natin yung kapanahunan natin ngayon, nasaklaw pa rin ng Biblia, at pagkatapos tignan natin ang hinaharap at ang hinihintay natin ay ang pagbabalik na muli ng Panginoon. Makikita ninyo kung papaano ang tinatawag nating expansion o progression o paglalahad ng Diyos sa kanyang napakagandang kwento. Isang napakagandang, para bang sa panahon natin ay napakagandang pelikula na ang manonood ay ang mga tao sa mundong ito. Na-imagine ba natin yon? Na ang nangyayari sa ating panahon ngayon, 2024, buwan ng Nobyembre. Kailan ba nagsimula ang panahon ng paglilikha ng Diyos? Hindi natin ito eksaktong maitala dahil nandoon na nagsimula pa lamang ng likhain ng Diyos ang araw, ang liwanag at ang gabi, doon lamang pumatak ang unang araw. At yan ay walang nakakaalam ng eksaktong panahon. Pero magmula noon ay tumatakbo na ang kwentong ito ng paglalahad ng Diyos, ng kasaysayan ng sangkatauhan, at kung papaano ikaw, ako, ay tinawag ng Diyos at kanyang niligtas. At ngayon na tayo ay mga anak ng Diyos at nawa tayong ang lahat ng narito sa munting panambahang ito ay masasabi natin na ako'y anak ng Diyos, naunawaan ko kung bakit ako'y anak ng Diyos, hindi ko ginagamit ang aking damdamin o emosyon o pinipilit ko ang aking emosyon na maniwala ako na ako'y anak ng Diyos, kundi ito ay sinasabi ng salita ng Diyos at binuksan ng Espiritu Santo ang aking isipan, at ngayon ay nauunawaan ko na ang kwento ng pagliligtas ng Diyos, kaya't ito ay aking tinanggap. At ito ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi pagpupumilit na gawin ang mga bagay na gusto ng Diyos, kundi ang pananampalataya ay ang pagtanggap ng ginawa ng Diyos kung bakit tayo naligtas. At ang kabanatang awit 107 ay maaring masabi sa ating kalagitnaan na ito ay kwento ng buhay ng pinili at tinawag ng Diyos na nagsimula sa isang tao at naging napakaraming mga anak at lumawak ito, at ang lahi ng isang taong ito ay sadyang dumami. Ngunit hindi natapos ang kwentong ito sa kapanahunan nila, ito'y nagtutuloy pa rin sa kapanahunan natin ngayon. At ito ay matatapos lamang
sa pagdating ng Panginoong Jesucristo na kanyang titipunin ang lahat ng biniyayaan niya ng kaligtasan. Kaya pag binasa natin ang kabanatang ito ng awit 107, narito ang kwento ng mga tinawag na mga inihiwalay ng Diyos at niligtas ng Diyos sa kanilang kapanahunan hanggang sa sila ay makaranas ng pangako ng Diyos na matanggap nila ang promised land. Ang kwentong ito ay magsisimula nang ang Diyos ay tumawag ng isang tao at inilabas sa bansa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung sinasabi nating si Abraham ay isang binigyan ng Diyos ng blessing, pero matandaan natin si Abraham ay isang mananamba sa buwan at sa araw. At tinawag siya ng Diyos. At siya'y inilabas ng Diyos sa kanyang bayan at magmula noon ay naglakbay na nagtitiwala sa gabay ng Diyos. Marami sa atin ay nanggaling sa iba't ibang reliyon. Ako ay galing sa Romano-Katolikong reliyon, lumuluhod sa ribulto. Nananalangin ng buong rosaryo. Dahil simula pa lamang na ako ay nasa nursery, ako ay nasa Roman Catholic School na. Pati Angelus ay aming sinusunod. At hanggang ngayon ay kabisado ko pa rin ang mga panalangin ito. Ngunit dumating ang panahon na binuksan ng Diyos ang aking isipan, isipin ninyo na mayroong katekismo kami, meron kaming relihiyon, meron kaming subject na religion, hanggang sa kolehiyo nga, meron kaming Theology 1 at Theology 2, ngunit hindi kami nagbabasa ng Biblia. At kung nagbasa man kami ng Biblia, hindi pa rin namin ito maunawaan. Dahil, ang talagang nagbibigay ng unawa sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Kung kaya't sa habag ng Diyos, sa kanyang panahon, ay binuksan ang aking pangunawa, binago ang aking puso, at magmula noon, nang ako'y nagbabasa ng Biblia, iba na ang aking tinatanggap na gabay at katotohanan. Ang aking mga kababayan, ang aking mga kamag-anakan, ang aking mga kaibigan na hanggang ngayon ay Romano-Katoliko ay hinayang na hinayang sa akin sapagkat tinalikuran ko raw ang dambuhalang totoong relihiyon. At sinasabi ko ay paano magiging totoong relihiyon ang lumuluhod sa ribulto na ang tao lamang ang gumawa. Naisip ba ninyo yun? Galing yun sa Pampanga, alam ko eh. Yung pati marunong gumawa ng gitara at kabaong, alam ba niyo sa Pampanga ginagawa yan. Yun din ang humubog ng mga ribulto at imahen. At doon tayo lumuluhod. At nung nakita ko sa banal na kasulatan, may mata hindi makakita. May paa, kaya nilalagay sa karwahe, hindi makalakad. May kamay na hindi gumagalaw, kaya hinahandugan ng mga pagkain. Bagamat iba marahil ang tinutukoy noong panahon na yun sa Biblia, akin napagtanto, ganito rin ang ginagawa ko at namin. Sa aming ribulto, maaaring iba lamang ang muka. At salamat sa Panginoon na sa kanyang biyaya, sa kanyang habag at sa kanyang biyaya, ay mayroon na akong bagong pangunawa kung ano ang banal na kasulatang mensahe para sa atin. At ito ang nais kong maipangaral sa ating kalagitnaan, na makita natin ang tinatawag nating pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na hindi nagmamaliw ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Babasahin ko sa ating kalagitnaan ang awit 107, at dito magsisimula ang ikalimang aklat. Nabanggit ko sa inyo na ang aklat ng awit na mayroong 150 kabanata ay nahati sa 5, at ngayon
ang simula ng ikalimang aklat. At kung bakit nagkaroon ito ng paghahati, ang gumawa nito ay inilagay sa mga tema na nais nilang maituro sa mga babasa nito, lalo na sa bayang Israel at ngayon ay sa atin, at makita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Awit, 107. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. O, magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon, na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway, at tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan, at mula sa kanluran, mula sa hilaga, at mula sa timugan. Sila'y nagsilaboy sa ilang, sa tapunang lugar, na hindi natagpuan ng daan, patungo sa isang bayang matitirhan, gutom at uhaw. Ang kanilang kaluluwa ay nanghina. Nang magkagayoy dumating sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanyang kahirapan. Pinatdumayan naman niya sila sa matuwid na daan, patungo sa isang bayang matatahanan. Purihin nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa mga anak ng mga tao, sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nauuhaw at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala, sapagkat sila'y naghimagsik laban sa salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Ang kanilang mga puso ay yumuko sa mahirap na paggawa. Sila'y nabuwal at walang sumaklolo, na magkagayoy dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas niya sila sa kadiliman at ang anino ng kamatayan sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Pasalamatan nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa mga anak ng mga tao, sapagkat kanyang sinira ang mga pintuang tanso at pinutol ang mga baras na bakal, mga mangmang dahil sa daan ng kanilang mga kasalanan, at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nagdanas ng kahirapan. Ang anumang uri ng pagkain ay kinasuklaman ng kanilang kaluluwa, at sila'y nagsilapit sa mga pintuan ng kamatayan. Na magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon at sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Iniligtas niya sila sa kapahamakan. Purihin nawa nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahanga-hanga mga gawa sa mga anak ng mga tao, at maghandog nawa sila ng mga alay na pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awit ng kagalakan. Sila'y nagsisibaba sa dagat, sa mga sasakyang dagat, na nangangalakal sa tubig na malawak. Nakita nila ang gawa ng Panginoon, ang kanyang kahanga-hanga mga gawa sa kalaliman, sapagkat siya'y nag-utos at initaas ang maunos na hangin na nagpataas sa mga alon ng dagat. Sila'y umakyat hanggang sa langit. Sila'y nagsibaba hanggang sa kalaliman. Ang kanilang kaluluwa ay natutunaw sa masama nilang kalagayan. Sila'y sumuray-suray at nagpagiray-giray na parang taong lasing. At ang kanilang karunungan ay nawala. Na magkagayoy dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kahirapan at iniligtas niya sila sa kanilang kapigatian. Kanyang pinatigil ang bagyo
Ano pat ang mga alon ng dagat ay tumahimik. Na magkagayoy, natuwa sila sapagkat sila'y nagkaroon ng katahimikan. At dinala niya sila sa kanilang nais daungan. Purihin nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig. At dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Purihin nila siya sa kapulungan ng bayan. At purihin siya sa pagtitipon ng matatanda. Kanyang ginawang ilang ang mga ilog at tigang na lupa ang mga bukal na tubig. Maalat na ilang ang mabungang lupain dahil sa kasamaan ng mga naninirahan doon. Kanyang ginawa ang mga lawa ng tubig ang ilang at ang mga bukal ang tuyong lupain. At kanyang pinatitira roon ang gutom upang sila'y makapagtatag ng bayang matatahanan. At sila'y maghasik sa mga bukid at magtanim ng mga ubasan at magtamo ng mga saganang ani. Sila din ay pinagpapala niya at sila'y mas dumarami. At hindi niya hinayaan ang kanilang kawan ay mabawasan. Verse 39, nang sila'y nawalan at napahiya sa pamamagitan ng pagmamalupit, kaguluhan at kapigatian, kanyang binuhusan ng paghamak ang mga pinuno at pinagala sila sa ilang ng walang lansangan. Gayon may iniupo niya sa mataas ang nangangailangan mula sa kahirapan at ang kanilang mga angkan ay ginawang parang kawan. Nakikita ito ng matuwid at natutuwa at tumikom ang bibig ng lahat ng masama. Kung sino man ang pantas ay unawain niya ang mga bagay na ito at isaalang-alang niya ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita at nawa, bigyan tayo ng pangunawa sa pangangaral kong ito. Ito ay kwento ng Israel. Kung ating titignan, sa kwento ng Israel, ay meron tayong makikitang parang paulit-ulit lamang, parang bumabalik lamang sila sa kasaysayan o sa kanilang mga ginawa. Ano yun? Makikita natin na naroon ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Ang Diyos ang unang kumilos. Sabi ko nga, paano ba sila naging bayang Israel? Paano ba mayroong Israel sa mapa natin ngayon? At kung makikita at uugatin natin ito sa Biblia, ito ay dahil sa isang taong ang pangalan ay Abram, isang taong matanda at may asawang baog. Ngayon, isipin ninyo, isang matanda na tatay o hindi pa tatay, lalaki, at isang baog na babae na mag-asawa. At ang sabi ng Diyos kay Abram, lisanin mo ang bayang yan. At dito natin makikita na ang totoong anak ng Diyos ay lumilisan sa kanyang pinanggalingang buhay na taliwas sa Diyos. Si Abram ay sumasamba sa buwan, sa bituin, at sa araw. At nung siya'y tinawag ng Diyos, ang kanyang sinasamba na ay hindi buwan, bituin, at araw, kundi ang Diyos na nagpapahayag sa kanya. Kung meron ditong Katoliko, itong tanong ko, lumuluhod pa ba kayo sa rebulto? At kung sinasabi niyong mahal niyong Diyos, ang una niyong mahalin ay ang kanyang salita dahil dito niya ipapahayag ang kanyang kalooban. Ang akala ng iba, kaya ako ay bumaling at ngayon ito ang aking pinangahawakang pananampalataya ay dahil ako'y nagbasa o humawak ng Bibliang Protestante. Mali po. Alam niyo, ang Bibliang bumukas ng aking pangunawa at simula noon ay nagsaliksik ng salita ng Diyos ay ang Bibliang Romano Katoliko. Ang Bibliang binili ng tatay ko
na ang nandoon sa imahe ng first page ay walang iba kundi si Pope Paul VI. Ganito po kalaki yun at ganito kakapal. Yon ang daladala ng tatay ko pag nagba-Bible study at yung mga kasama niya ay yung ganung kaliit na Biblia. Alam niyo yung pocketbook, yung Gideons. At gustong ipakita ng tatay ko, Katoliko ako. At hindi niyo ako pwedeng lokohin. At kapag ikaw ay nagtuturo, yung nagtuturo sa amin, maliit na tao. At kung ikaw ay magtuturo, kailangan nasa Bibliang Katoliko kong ito. Na-born again ang tatay ko. At siya ang unang-unang nagtanggal ng mga ribulto sa altar namin. Na araw-araw ay binibilan niya ng sampagita. At sa ilalim ng ribulto namin ay ang high alay na ticket. Rumble pa. Alam niyo yun, kung kayo nag-high alay nung araw, pag bumibili, rumble. Ba't alam ko yun? Akong tagabili. Siya ang magbibigay ng pera sa akin habang nakaupo sa sasakyan ng tatay ko, kaya akong tatakbo dun sa, alam niyo ang tawag? Opronton. At sariwang sampagita. Ganito tayong mga Katoliko dati, may suhol lagi sa ribulto. At sa Bibliang ito, ako rin ay namulat. At may nagabot sa akin ng New Testament Bible, at hinahanap ko ang tatlong mukha na napapanood ko lagi pag mahal na araw. Alam niyo yun? Yung tatlong mukha ni Jesus na nung siya ay karga-karga ang krus at pagkatapos ay hirap na hirap ay may isang babae na pinahiran siya ng tuwalya at pagtapos ay niladlad at tatlong mukha. Hinahanap ko talaga yun sa New Testament. Kaya nabasa ko ang New Testament na 1 linggo. Yun lang ang hinahanap ko. Bakit wala? Sabi ko. Kaya yung pelikula at ang Biblia ay malaki ang pagkakaiba. At ang Biblia ang hawak ko ay Bibliang Katoliko. Kaya ang tatay ko ay mayroong makapal na Biblia at meron akong manipis na Biblia. Galing yun sa UST. Kaya masasabi ko talagang lehitimong Catholic Bible itong hawak ko. At kino-compare ko, at dito ko naunawaan ang kwento at kasaysayan ng makasalanan ng tao at kung paano tumanggap ng biyaya ng Diyos. Hindi hinanap ng Diyos o hindi hinanap ni Abraham ang Diyos. Alam ba ninyo yun? Hindi hinanap ni Abraham ang Diyos. Si Abraham ay sumasamba sa bituin, sa buwan, sa araw. Ang Diyos ang tumawag kay Abraham. Tayo, hindi rin natin hinanap ang Diyos. Ito ang kwento ng buhay natin. At ito ang kwento ng Israel. Ang Diyos ang tumawag sa Israel. Sa katauhan ni Abraham. Abram pa ang pangalan noon. Kung babalikan ko ang aking sariling kwento ng aking buhay, hindi ko rin hinanap ang Diyos. Katunayan, habang may Bible study sa aming garahe, at ako'y darating, naiinis ako dahil ang haba mangangaral naming pastor. Mukhang yun ang naman ako. Na mahabang mangaral at inis na inis ako kasi gabi na, hindi ko maigaraya ang sasakyan. Isang gabi, sa aking pagkainis at lango sa alak, kinabukasan, ako'y natauhan at biglang napakalakas ng pangangaral ng taong yun na napakaliit. At dito na nagsimula ang aking pagtatanong at pagsasaliksik. Hindi ko hinanap ang Diyos. Hindi ako nagnobina para makilala ang Diyos. At ito rin ang makikita natin sa awit 107 na nandoong sila'y nagsisimula na sinasabi ng leader o ng mga awit, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili.
Sinabi ko na ito ay ikalimang aklat or ito yung tinatawag nating Book 5 ng 150 chapters ng Aklat ng Awit. At bagaman ito ay maaring pagtalunan ng mga teologo at mga dalubhasa sa Aklat ng Awit, ngunit ang Awit 107 ay ano ang background o ano ang kung bakit ito pinaghiwa-hiwalay at nilagay sa Book 5, nakikita natin na ito ay mayroong karugtong ng Awit 106. At dito sa Psalm 107 ay mayroon ng paghahanda na ang mga Israelita ay lalabas na at lalaya na sa Babylonia. Dahil sila ay naging bihag ng Babylonia sa loob ng 70 taon. At habang sila ay bilanggo sa malayong lugar, ito ang laman ng kabanatang ito. Ang sumulat ay nagsabing, pasaway kasi tayo eh. Ang sumulat nito ay nagsabing, ang dami ng pinakita ng Diyos kung paano tayo pagpalain at niligtas. Pihit pa rin tayo ng pihit sa kaliwa ng papalayo sa Diyos. Ngayon, yung ating pagiging bihag sa malayong lugar at tayo ay talagang binura sa kasaysayan, hindi na tayo ngayon pwedeng sabihin, ay, ibang klase ang mga taong yan. Kumbaga sa panahon natin ngayon ay ano yan? Yan ay kabilang sa mga mayayamang bansa, first world. Na nung dati, kinakatakutan ng Israel dahil ang hari nila ay si David at walang pwedeng tumalo sa Israel dahil itong si Haring David ay isang napakagaling na mandirigma, napakagaling na strategist. Lahat ng kaaway ay talagang yumuyuko sa Israel dahil si Haring David ay laging tagumpay. At nung sumunod ang kanyang anak na si Haring Solomon, ang bansa o ang bayang Israel ay ang siyang naging pinakamayaman sa the then known world. Na dahil sa paulit-ulit na kasalanan ng bayang Israel, kung titignan natin ang panahon, ngayon sila ay bilanggo, mahirap, walang maipagmamalaki. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil sa paulit-ulit na kasalanan. Salit na nandoon ang paulit-ulit na pagtulong ng Diyos sa kanila. Nawa, nasubaybayan niyo ko nang sinasabing, nang sila'y tumawag sa Diyos, ang Diyos ay nakinig. At ang Diyos ay tumulong sa kanila. Ito ang ibig sabihin natin ng the steadfast love of the Lord. Hindi ito nakabatay sa inyong mabubuting gawa. Ito ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya talatang 1 hanggang talatang 3 ng Awit 107, naroon ang panawagan, kumbaga sa atin ay yung call to worship. May tatayo ditong ating worship leader at siya'y nananawagan na sinasabi niyang tayo ay maghanda at sama-samang pumuri sa Diyos. Hindi yung tayo maghanda at sama-samang pumuri sa Diyos. Parang walang sigla, walang energy. Kundi ang simula ay mayroong energy dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pag tinignan natin ang talatang 4 hanggang sa talatang 42, meron tayong makikitang 4 na uri ng mga tao. Ito yung 4 na uri ng mga taong may kanya-kanyang kwento. At ano yung kwento nitong mga uri ng mga taong ito? Tingnan nyo ang talatang 4 hanggang sa talatang 9 ng kabanatang ito, sila ay ang mga taong naggutom habang sila ay nasa ilang, nasa wilderness. Ito ang kanilang naging problema. Ang kanilang problema ay naroon sa kabanatang 4, sila'y nagsilaboy sa ilang, at sa talatang 5, sila'y gutom, at sila'y uhaw, at nangihina na sila. Tingnan nyo ang larawan ay pinapakita rito. At pagkatapos sila'y dumaing sa Panginoon, at niligtas sila ng Diyos.
Bakit ba sila paikot-ikot sa ilang? Ligaw na ligaw sila. Nasubukan nyo na siguro maligaw sa daan. Ako nga, takang-taka, naka-waste na, naliligaw pa rin eh. Kaya kinakausap ko yung cellphone ko eh. Bakit mo ko nililigaw? Eh kung minsan nagloloko rin si Waze, hindi siya makakonect sa satellite. Di ba yan ay GPS? Kaya't nung sila'y niligtas ng Diyos, sila'y pinakain ng Diyos, sila'y pinainom ng Diyos, yung desyerto, yung wilderness, yung ilang, ay naging tulad ng isang dumadaloy ilog ng tubig na malinaw. Kaya nga pagtapos nun, sambahin niyo ang Diyos. Purihin niyo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagpakita ng kanyang unfailing love. Pagdating ng talatang 10 ng Psalm 107 hanggang talatang 16, ay makikita natin na ito ay patungkol sa mga bilanggo. Sila'y naging bilanggo, nakatanikala, at pagkatapos, sila'y tumawag sa Diyos. Ano ang kanilang dahilan kung bakit sila'y bilanggo? Sapagkat, sabi sa verse 11, sila'y naging magsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. At ang kanilang mga puso ay yumuko sa mahirap na paggawa, sila'y nabuwal at walang saklolo. At pagkatapos sila'y tumawag sa Diyos at ang Diyos ay tumugon. Kaya't naroon na naman ang panawagan, purihin ninyo ang Diyos, sambahin ninyo ang Diyos. Sa talatang 17 hanggang sa talatang 22, ito yung ikatlong uri ng kwento. At dito sa verses 17 to 22, ay makikita natin na sila ay nagkaroon ng karamdaman. Sila'y napahamak at sila'y nahirapan. At nang sila'y tumawag sa Diyos, naroon na naman ang tugon ng Diyos. At sa talatang 23 at talatang 42, ang pinakita, ito ay kwento ng mga seafarers. Ito ang kwento ng mga, siguro sa panahon natin, ang tawag natin dyan ay mga seaman. Ang pinagtatakhan ko, pag titignan ko ang mapa, itong Israel, wala namang malapit na dagat sa kanila. Alam ba ninyo, malayo ang karagatan sa kanila. Kung tama ang aking geographical direction, ang dagat ay nasa Tiro. At yan ay mahabang lakbayin ng Israel. Kaya marahil ito ay kapanahunan siguro ni Haring Solomon na talagang naging pangkaraniwan ng ginto at pilak. At dahil ang mga mamahaling bato at mga tinatawag natin na mga ivory stones ay tawid dagat, kaya marahil ito ay ang kwento ng mga tripulante o ng mga seafarers na nung sila ay naglalakbay, nakita nila kung gaano makapangyarihan ang karagatan. Ako ay mayroong brother-in-law na mahigit 10 taon sa isang cruise liner at ang cruise liner na ito ay yung top cruise liner ng buong mundo at siya ay nasa level ng chef. Napakaganda na ng sweldo nito. Gustong-gusto ko nga yung pag nasa Pilipinas dahil nakakain kaming pangkaraniwang araw ng parang nasa hotel dahil siya nagluluto. Pero ang sinabi ko sa kanya, bakit ka pa nag-resign? Ang ganda-ganda ng iyong sweldo. Ang sabi niya sa akin, Kuya, pag nakita mo ang karagatan, na kahit na ang technology ng aming barko ay talagang hindi ito lulubog, dahil ang karga-karga nilang mga tourist kada biyahe ay hindi bumababa ng 5,000. At itong kanilang pinapakain. Kapag nakita mo kung gaano kataas ang alon sa karagatan,
Sabi niya, ang barko namin kung mayahambing mo ay equivalent ng 13, 14-story building sa ngayon. At ang sabi niya, pag bumaba yung aming barko at makikita mo yung alon, ay mas mataas pa sa aming barko. At may pagkakataon para kaming dinuduyan. Ito ang sinasabi nito, para silang nalasing. At ayoko na. Sabi niya, for 11 years, that's it for me. At siya ay nagsimula ng mag-apply ng pinakamababang tinawag na cook sa Canada. At ang kanyang niluluto ay hamburger. Na piniflip na gano'n. Sabi ko, okay ka lang dyan. Kaysa naman ang laki ng sweldo, pero ang panganib ay napakataas din. At dito sa verses 23 to 42 ay ipinakita ang perils of the sea. Walang sino mang taong makagagawa na makontrol mo ang karagatan. Kung ikaw ay isang seaman, pwede mong sabihin, Amen, Pastor. Kaya kapag kinonect natin ito sa New Testament, merong isang tao na takot yung mga mangingisda. Na-imagine ba ninyo yung mga mangingisda na apostoles ng Panginoon? Karamihan dito ay mangingisda at natakot pa rin sila. Eh, di ba't kapag tinawag kang mangingisda, bihasa at sanay ka na sa laot at pangingisda, ngunit nung biglang dumating yung unos, natakot sila. At si Jesucristo ay mahimbing na natutulog. At ng paggising ni Jesus, isang utos lamang, manahimik ka, at nanahimik ang unos. Dahil si Jesus ay Diyos. Kung kaya't, pagdating sa huling mga talata ng Kabanatang 107 ng awit na ito, nandun ang panawagan. Nandun ang panawagan sa mga tinatawag na mga pantas. Kung sino man ang pantas, if you are wise, ay unawain niya ang mga bagay na ito. Ang pantas ay hindi yung laging top-notch sa universidad at sa examination, kundi ang totoong pantas ay ang siyang umuunawa at nakakaunawa ng mga bagay na ito. Una, hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Pero kadalasan ang mga tinawag ay pasaway. Ang mga elect na tinatawag, mga hinirang, ay mas nagtitiwala pa rin sa kanilang sariling angking galing, sa kanilang sariling diskarte. Tama naman tayo kumilos. Tama naman na talagang kinakailangan tayo magtrabaho. Dahil ang trabaho ay binigay ng Diyos kay Adan, nung si Adan ay inilagay sa hardin ng Eden bago pa siya mahulog sa kasalanan. Kaya ang pagtatrabaho ay masasabi natin, bahagi ng buhay na natin yan. Kaya't kung ikaw ay tamad, anong turo sa Biblia? Huwag pakainin ang tamad. Dahil, alam niyo na yung tamad, di ba? Nga, susubuan ka lang. Yan ang tamad, penge. At kung meron ka namang 2 paa, 2 kamay, mata, ilong, bibig, na normal, bakit tayo mo magtrabaho? Ngunit ang punto rito, ang totoong pantas ay ang siyang nakakaunawa ng kapangyarihan ng Diyos, ng awa ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, at may direksyon ang buhay natin. Kung bakit ikinekwento ito sa atin, ito ay para sa atin. Una, sadyang ang mga tao ay pare-pareho ugali. Sadyang kahit na tayo ay maraming beses nang tinutulungan ng Diyos at nililigtas ng Diyos, ay kailangan isigaw sa ating mga pandinig, pasalamatan ninyo ang Diyos.
Nagawa ba natin ito? O nagagawa ba natin ito ngayon? O lagi tayong, wala, ang hirap ng buhay eh. Lagi walang pera eh. Malas ang buhay. Ganun ba ang bukang bibig natin lagi? Hindi natin nakikita na kahit sa kagipitan, nakakatawid tayo. Dahil nandun ang Diyos. At ito ang sinasabi, at ito ang kwento ng mga Israelita sa tindi ng aming buhay, na bilanggo na kami. Abay, biglang narinig namin ang balita, tatanggalin na ang rehas, tatanggalin ang panikala sa amin, at ibabalik na uli kami sa Jerusalem. Ano nangyari? Na mayroong isang hari na ang pangalan ay si Ciro o si Cyrus ay nagbigay ng batas na ang lahat ng mga Israelita ay dapat pabalikin sa Israel. Ano nangyari? Sino ang nakiusap o sino ang gumawa ng mga pakiusap na ito na biglang ang naging isipan at payo at desisyon ni Haring Ciro ay pabalikin ang lahat ng mga Israel? Ang sagot, ang Diyos. Makita natin mga kapatid, sa bawat sandali ng buhay natin sa lupang ito, hindi tayo tinatalikuran na pinababayaan ng Diyos. Pero, papahintulutan niya sa kanyang di natin maarok na karunungan na tayo ay daraan ng kabigatan sa buhay. Nangako ang Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang iyong lahi. Nangako ang Diyos kay Abraham na kung mabibilang mo ang bituin at mabibilang mo ang buhangin ng karagatan, ganun karami ang iyong magiging lahi. Nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon kayo, ang lahi mo ay magkakaroon ng lupain. Yun yung Kanaan. A land flowing with milk and honey. Nangako ang Diyos kay Abraham, sa lahi mo ay may mga magiging hari. Nangako ang Diyos kay Abraham na mayroon kang isang magagaling sa iyo, sa iyong lahi, na magiging blessing ng buong bansa, ng buong mundo. Pero, sila ay magiging bihag muna ng 400 taon. Nangyari ba ang lahat? Nangyari ang lahat. Nangyari ba yung sila ay naging bihag ng 400 years? Nangyari. Sila ay naging bihag sa Egypt. Ang kwento bang ito ay isang kwentong barbero? Ang kwento bang ito ay para bang isang magandang production na maging kwento sa pelikula? Ito ay totoong kwento. Ito ay totoong kwento ng pagliligtas ng Diyos. Maaring ang kwento ko ay wala sa Biblia, pero ang nangyayari sa buhay natin ay nasa kamay at kaalaman ng Diyos. Kung bigla kong titignan ang buhay ko, itong nangyayari sa akin. Hindi ko naman hinanap ang Diyos. Katunayan, meron pa ngang mas, alam niyo yun, yung mas ganito, yung mas ganun kaysa sa akin. Kung babatayan ko yung aking simula grade school, high school, college days, mas may banal kung sukatin ko yung pagiging maamo at reliyoso. Kaya nga't kapag nagkakabalitaan kami ng mga classmates at nababanggit, kilala ba niyo si Diego Bulataw? Oh, bakit? Patay na ba? Hindi, hindi patay. Pero alam mo ba kung anong trabaho niya ngayon? Pastor, tawanan yung aking mga barkada at nakakakilala sa akin. Paano nangyari yun? At yung laging tinatawag sa amin sa principal's office, dahil imposibleng isang linggo walang ginawang kalokohan, pastor din. Naging pastor din.
Siya yung nauna naging pastor kaysa sa akin. Kaya pagka nagkwekwentuhan yung aming mga nakaraang magkakasamang classmate, ay hanggang ngayon tumatanggap ako ng kanilang Viber messages. Sabi ko, pasensya na po. Dahil ang inyong activity ay laging Sabado at kinabukasan ay Lord's Day. Kaya hindi talaga ako makaka-attend. Pero may magme-message sa akin, totoo nga ba? Na hanggang ngayon ay pastor ka pa rin. Ang sagot ay sa biyaya ng Diyos. Paano ka niligtas ng Diyos? Paano ka namulat? Paano ka biglang mayroong mga, in fact, pati nga sana makita natin, pati material na blessing. Pera mo, kagamitan mo, bahay mo, pati lahat ng mga ito. Yan ay galing sa Diyos. Kung paano yumaman ng Israel, yan ay galing sa Diyos. At kung paano sila naging mahirap, yan din ay galing sa Diyos. Dahil sa kanilang patuloy na pamumuhay ng may katigasan. Ngunit napakaliwanag, di ba? Sa tuwing sila ay tatawag sa Diyos, nariyan ang tulong ng Diyos. Meron tinatawag ang mga teologo na inclusio, o ang tawag ko rito ay bookmark. Kasi lagi mong iniipit yung mga libro para hindi magkalaglagan. At simula talatang 1 ng Psalm 107, hanggang sa kahuli-hulihang talata, ay meron tayong makikitang pananalita na ganito, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Verse 1 ng 107. At ang huling talata, kung sino man ang pantas, ay unawain niya ang mga bagay na ito. At isaalang-alang niya ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Kaya't ang mahabang scripture, verses 1 to 43, isa lang ang sinasabi. Ang tapat na pag-ibig ng Diyos. Huwag nating kalimutan ito. Kahit sa panahon ng iyong sobrang pamumuhay na mahirap, sa panahon na ikaw ay madilim, o ikaw ay naliligaw, hindi mo na makita kung ano yung tamang daan. Ito sinasabi ng may akda na ito, na kami naligaw. Hindi na namin alam ang tamang direksyon. Ngunit nung kami tumawag sa Diyos, nandun ang maliwanag na direksyon ng Panginoon. Siya ang ating Diyos. Siya ang aakay sa atin hanggang sa huling hininga natin o hanggang sa ating matagpuan o maabutan ang pagbabalik na muli ng Panginoon. Ang mayakda ng Amazing Grace na walang iba kundi si John Newton. Alam ba niyo kung gaano kasama ang taong ito? Ng kanyang kabataan, meron silang business. Ang tatay niya ang ship captain at sila'y pumupunta sa Africa at nangingidnap ng mga malulusog na mga Aprikano para dalhin sa Inglaterra para maging alipin. Kapag maganda kang babae, tapos ka kay John Newton. Ang sabi ng tatay niya, natatakot ako kapag kasama kita. Alam niyo bakit? Baka lumubog ang aking barko. Bakit? Ang sama mong tao. Hindi ka lamang rapist. Ikaw ay violenting tao. Lahat ata ng alak at hindi pa ginagawang alak ay natikman mo na at nagpakalulong ka na rito. Ito ang taong kapag nakita mo ang sasabihin mo, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Isang araw, dahil siya'y napabantog na walang
halos araw-araw ay may nire-rape na Aprikana na nakakadena. Ang sabi ng kanyang tatay, tama na, balik na kita sa ating bayan. At habang sila'y pabalik, dito sinabi ng tatay niya sa kanyang mga tripulante, pag tayo ay nakaranas ng matinding unos, itapon niyo yan, parang si Jonah. Tatahimik ang unos. Ito ay pabiro na sinasabi ng tatay ni John Newton. Dahil ganito kasama talaga ang taong itong si John Newton. Isang araw, sila ay nakaranas ng unos. Isang linggo na, hindi pa humihinto ang unos. Ito ay malalaking alon. At ang lahat ng nasa barko ay nawalan na ng pag-asa. Doon sa barkong yun, kahit bumabaha na sa loob, ay merong nakitang gumagalaw at inaanod na tubig sa loob ng barko. Alam niyo kung ano? Bible. At meron pang isang aklat na compilation ng mga sermon. Si John Newton ay naturuan ng salita ng Diyos ang bata pa. Kaya nawa, wag nating maliitin itong mga batang itong nasa harapan natin na ang habol lamang ay masarap na pagkain at pandesal, di ba? Nakikipag-gitgitan pa pagka... Dahil si John Newton ay ganoon. Siya ay nakinig at nakapakinig ng Sunday school lesson ng mga bata. Ngunit, dahil ang puso niya ay napakatigas, ang naging bunga ay sobrang samang tao. Pero alam nyo, sa mga bata, lagi kong sinasabi, hindi sayang ang naituturo sa kanila. Sa panahon ng Diyos, ito'y tutubo at mamumunga. Ilan sa atin dito ang bunga ng children's teaching ministry? At binasa ni John Newton ang Bible at binasa din niya ang mga sermon habang sila'y binabayo ng napakalakas na unos. Merong New Testament on board at meron doon tinatawag na Stanhope's book ni Thomas A Kempis o A. Kempis. At mayroon doong mga volumes of sermons na yun ang kanyang binabasa bago siya mamatay. At wala siyang kaalam-alam na nung tumatahimik ang bangka o ang barko, ay nagkaroon ng spiritual transaction ang Diyos kay John Newton. At ito ang kanyang sinabi in his own words, and I'll quote, I stood in need of an almighty Savior, and such a one I found described in the New Testament. Thus far, the Lord had wrought a marvelous thing. I was no longer an infidel. At pagkatapos, dumating ang paglalakbay nila at sila'y dinala sa safe harbor of Northern Ireland. At dito sinabi ni John Newton that I was brought into the safe harbor of faith in Christ. Si Abraham na sumasamba sa buwan, si John Newton na isang napakasamang tao, nang sila'y tinawag ng Diyos. Sila'y nagbago. Hindi dahil sa kanilang galing, kundi sila'y nagbago dahil sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Nakikita ba natin ito, mga kapatid? O may pagbabago ba sa buhay natin? At kung nakikita natin ito, ano ang ating gagawin?
Ano ang makikita sa buhay natin? Na tayo ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Magpakailanman, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag natin pangunahan ng Diyos sa buhay ng isang taong sinasabi natin, wala nang pag-asa yan. Hindi pa tapos ang kwento ng kanyang buhay. Matatapos lamang yung kung pinaglalamayan na siya. Pero kung hanggat siya'y humihinga at may buhay, naroon na ang ating Diyos ay mabuti. At naroon ang kanyang pag-ibig ay nagpapatuloy. And so the wise ponders that his God is a God of love at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw magpakailanman. Manalangin po tayo. Matunaw nawa ang aming pong mga puso, Diyos, sa inyong pag-ibig na walang hanggan. Maging maliwanag nawa sa amin kung gaano kami kasama. Kung papaano kami narito ngayon sa paglalakbay ng kaligtasan dahil kayo ang siyang kumilos sa aming buhay. Kayo nagsimula ng aming paglalakbay ng kaligtasan. Kayo po ang tumawag sa amin sa kalagayan po naming madilim, kalagayan namin na namumuhay sa kasalanan, ng aming Panginoon at Diyos ay si Satanas. Ngunit kayo, ang siyang humawak sa amin. At kami inilabas mula sa kampo ng kadiliman at kami inilipat sa inyong kaluwalhatian. Opo, nahuhulog pa rin kami sa kasalanan. Nararamdamang naming buhay na buhay pa rin ang tukso sa aming buhay habang nasa mundong ito. Ngunit dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa amin, ang inyo pong salita ay inilagay nyo sa aming mga puso. At dahil kami inyong mga anak, naroon ang katiyakan na kami makapagtatagumpay. Naroon ang katiyakan na makakasama namin kayo ng pangwalang hanggan dahil po sa inyo lamang. Matuto po kami sa aming kwento. Kwento namin kung papaano na mayroong kaming paulit-ulit na katigasan ng ulo na kahit na naroon na sa aming budhi na hindi dapat ginagawa yan at patuloy pa rin namin ginagawa. Ituwid nyo kami, Panginoon. Tulungan nyo kami na maputol na po namin ang mga gawaing madidilim at humakbang patungo sa inyong kalooban. Na mabigkas namin ang inyong mga utos ay hindi mabigat. Ito'y kagalakan ng aming mga buhay. At gayon din ang prayers namin sa mga nakakapanood o nakakapakinig ng sermong ito. Sa mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi lumalapit sa inyo, matigas ang kanilang puso. Nawa ito ang araw na sila'y makasumpong ng inyong biyaya at kahabagan at sila'y lumapit sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.